Akala ng iba pag mayaman ng isang tao ay masaya na ito. Akala nila pag may sapat kang pera ay makukuha mo na anumang gustuhin mo. Sana ay maisip din natin na ang material na yaman ay hindi sapat para sa ikaliligaya ng isang tao, lalo na kapag pag-ibig na ang pag-uusapan. Kung ikaw ang tatanungin, kaya mo bang ikulong ang inyong sarili sa kalungkutan dahil lang sa kayamanan na iyong tinatamasa? O mas piliin mong maging malaya kahit na ang kapalit ay paghihirap? Magandang araw po sa lahat at narito ang kwento ni Christine. Isa si Christine sa makapagpapatunay na ang yaman sa material na bagay ay hindi makapagbibigay saya sa isang tao, lalo na sa kanya. Namulat siya at lumaki sa karangyaan sa buhay, subalit ni minsan ay hindi siya naging masaya. Napaka-istrikto ng daddy niya at ang mami naman niya ay sunod-sunuran lang dito. Ano man ang sabihin ng daddy niya ay batas sa bahay nila, lalo na sa buhay niya. Oo nga at marami silang pera, pero hindi naman niya napupuntahan ang mga lugar na gusto niya, katulad na mag-outing kasama ng mga kaibigan niya para lumanghap ng sariwang hangin. Mula pagkabata ay hindi siya nakalalabas ng bahay nila pag hindi ang mami at ang daddy niya ang kasama, na kadalasan ay puro business meeting ang kanilang pinupuntahan. Isa sa mga pinapangarap ni Christine ay ang pagluluto, pero pinagagalitan siya ng kanyang ama kapag nakikita siya sa kusina at humahawak ng sandok. Hindi daw iyon ang nababagay sa kanya, dahil para lang daw sa mga katulong ang pagluluto at pangarap nito sa kanya na makapagtapos siya ng medisina. Nagmamay-ari lang naman kasi sila ng ilang naglalakihang ospital sa bansa. Pero kailangan bang sumunod din siya sa yapak ng ama niya? Pero wala siyang magawa kundi ang sundin ito para wala ng gulo. Pero ang akala ni Christine ay kaya niyang sundin ang daddy niya kahit kailan. Pero hindi pala, dahil dumating sa punto na kailangan na niya itong suwayin dahil hindi na niya masikmura ang ipinapagawa nito sa kanya. Nang makagraduate ng medisina at makapasa ay inakala ni Christine na iyon na ang simula ng kanyang kalayaan, na magagawa niya anumang gustuhin niya. Pero nagkamali siya dahil isang araw, sa araw mismo ng selebrasyon ng kanyang pagtatapos, ay ipinahayag ng daddy niya sa mga bisitang naroroon ang pagpapakasal nito sa kanya sa anak na mayamang kakilala nito. Halos gumuho ang mundo ni Christine. Doon niya napagtanto na hindi nga siya mahal ng daddy niya, na material ang tingin nito sa kanya, na maari nitong gamitin para mapakinabangan. Hindi na niya ito mapagbibigyan pa. Oras na para sa sariling kagustuhan naman ang susundin niya. Hilam sa luha na tumakbo siya sa kanyang kwarto. Sinunda naman siya ng mami niya. "Anak, pagbigyan mo na ang daddy mo. Para din naman sa'yo ang lahat ng ito, makikita mo. Balang araw maiintindihan mo," sabi ng mami niya. Tiningnan niya ito ng matalim. "Pwede ba, ma'am? Itigil niyo na mga salitang yan sa akin. 25 years ko nang naririnig iyan mula sa inyo. Palagi niyong sinasabi na para sa kapakanan ko ang lahat ng gusto ng daddy. Pero ni minsan, nagtanong ba kayo kung masaya ako? Kung gusto ko rin ba ang buhay kong ito? Hindi ba? Dahil ang importante sa inyo ay ang kasiyahan ni daddy," pasigaw na sabi niya sa kanyang ina. "Naririnig mo ba ang sarili mo, Christine? Magagalit sa iyo ang daddy mo pag hindi mo siya sinunod." "I don't care, ma'am. Tama na po. Ayoko nang maging sunod-sunuran. This time, sarili ko naman ang susundin ko. Leave me alone, please. Gusto kong mapag-isa." Walang nagawa ang kanyang ina kundi tumalima palabas ng kanyang silid. Nang mapag-isa ay huminga ng malalim si Christine at humiga sa kanyang
kama. Maya-maya ay bumangon siya, kumuha ng hindi kalakihang traveling bag. Naglagay siya doon ng mga importanteng damit katulad ng pantalon, t-shirt, underwear at bra. Kumuha rin siya ng ilang alahas at isinuksok doon. Magagamit niya iyon oras na magpit siya. Buo na ang kanyang desisyon. Aalis siya sa bahay na iyon. Sa pagkakaroon siya ng pagkakataon, hahanapin niya ang kanyang sarili at kaligayahan. Handa siyang suungin ang paghihirap, makamit lang niya ang sariling kalayaan. Habang sakay ng bus ay tahimik lang na nagmamasid sa dinadaanan si Christine. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Ang alam lang niya ay sa isang napakalayong lugar ang tungo ng bus na sinasakyan niya. Mas malayo, mas gusto niya. Malaya siyang nakaalis sa kanilang bahay dahil merong business trip ang kanyang mga magulang. Kampante ang mga ito na hindi siya aalis sa pag-aalala na hindi niya kakayaning maghirap. Iniwan niya ang lahat ng kanyang credit cards. Baka iyon pa ang magiging daan upang matuntun siya ng daddy niya. May sapat na cash siyang dala at alahas kaya mabubuhay siya habang naghahanap ng trabaho. Dala niya ang lahat ng kanyang credentials pero hindi niya maaaring gamitin iyon sa pupuntahan niya. Ayaw niya na merong makakilala sa kanya. Kailangang mamuhay siya ng simple kung saang lugar man siya maaaring mapadpad. Umabot din ng 5 oras ang biniyahe ng bus na sinakyan ni Christine. Wala siyang alam sa lugar na iyon, ngunit napakalayong probinsya na niyon. Mahigpit ang kanyang hawak sa dalang traveling bag. Ang mga importanteng gamit niya kagaya ng cellphone at wallet ay nasa backpack niya na nasa kanyang likuran. Ang kanyang pera ay nakatago sa secret pocket ng suot niyang hoodie jacket. Mag-aalas 3 na ng hapon. Kailangang makahanap na siya ng matutuluyan. At sa awa ng Diyos ay hindi siya umabot ng alas 5 at nakahanap kaagad siya ng maliit na apartment. Medyo safe naman iyon. May pagka-istrikta ang may-ari, pero mabuti na ang ganoon. Bago magdilim ay kumain siya sa maliit na karenderya sa may labas. First time na kumain siya sa ganoong kainan at hindi niya akalain na masarap ang lutong ulam doon. Nang nasa loob ng siya ng kanyang kwarto ay inayos niya ang kanyang mga gamit. Pinalitan niya ang number ng kanyang cellphone. Dini-activate niya ang lahat ng kanyang social media accounts. Magmula sa araw na ito ay kakalimutan niya kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Naging busy si Christine na mga sumunod na araw. Hindi na siya nagsayang ng oras at iginugol na ito sa paghahanap ng trabaho. Nag-apply siyang katulong sa isang hindi naman kayamanang pamilya. Wala siyang experience pero dahil sa nakikita niya sa kanilang katulong kung paano gumawa ng mga gawaing bahay kaya natuto din siya. Kahit hirap na hirap siya ay tiniis niya. Pinaliwala niya ang mga nagkakanda sugat-sugat niyang mga kamay. Natuto din siyang magluto sapagkat nanonood siya ng mga idea sa YouTube. Pero hindi siya nagtagal sa pinaglilikurang pamilya dahil ramdam niya ang pagnanasa sa kanya ng among lalaki. Madalas niya itong naaabutan na titig sa kanya na parang naglalaway at hinahawakan pa ang harapan nito. Kaya habang wala pang nangyayari ay mas pinili niyang umalis na lang. Naranasan din niyang magtrabaho sa palengke. Pero halos ingod-ngod siya ng among babae sa paninda nilang isda at karne dahil sa mabagal siyang kumilos. Hindi pa tama ang oras ng kanyang pagkain kaya parang magkaka-ulcer na siya. Ilang gabi rin na umiyak ng umiyak si Christine. Ganito ba ang parusa sa kanya ng pagiging suwail niyang anak? Pero sa wala pa ay alam na niyang mararanasan niya ito. Pinili niya ito kaya panindigan niya. Isang maaliwalas na umaga ang bumungad kay Christine isang araw. Napakaganda ng sikat ng araw at para sa kanya ay bagong pag-asa. Masaya siyang nagkape, naligo at nagbihis. Buong araw siyang paggala-gala pero parang malayo sa kanya ang swerte. Parang walang bakante ang mga ina-applyan niya.
3:00 na ng hapon nang magpasya siyang pumasok sa isang maliit na restaurant. Maganda ang ambience ng lugar na iyon kahit maliit lang. Parang para sa mga tao na gustong mapag-isa. Natuwa siya nang malaman na mura lang ang pagkain doon. Abot kaya talaga. At nang matikman niya ay mas lalo siyang natuwa dahil napakasarap niyon. Magbabayad na sana siya nang kinain niya nang mapansin ang karatula na nakapaskil sa may counter. Wanted waitress o waiter. Lumapit siya at nagtanong sa babaeng nasa kaha. Ma'am, open hiring pa ba kayo? Baka pwede po akong mag-apply. Nginitian siya ng babae. Yes, miss, pero hindi dito, kundi sa nalalapit na pagbukas na isang restaurant ng boss namin. Sagot nito. Ma'am, baka pwede akong mag-apply. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Nagsusumamo na pakiusap ni Christine. Oo naman, kung gusto mo ay hintayin mo na lang si Sir Allen. Tuwang-tuwa naman na umupo sa isang sulok na lamesa si Christine habang hinihintay ang Sir Allen na tinutukoy ng cashier. Dalangin niya na sana ay matanggap siya. Hindi naman nagtagal ang kaniyang paghihintay. 20 minutos ang lumipas ay pumasok ang isang matangkad na lalaki. Tinanguan nito ang ilang tagasilbi at ang babaeng nasa kaha pagkatapos ay tumuloy na ito sa isang silid. Nakita niyang kumatok doon ang cashier at pumasok. At nang lumabas ay nakangiting lumapit ito sa kanya. Miss, tawagan ni Sir. Pumasok ka lang doon sa office niya. Kinabahang ngumiti din si Christine saka tumayo. Hinatid siya ng babae sa opisina ng boss nito. Pagkatapos ay iniwan din agad. Good afternoon, sir. Bati niya. Umangat naman ito ng tingin at tumingin sa kanya. Napasinghap naman ang dalaga. Napakagwapo naman ang may-ari ng restaurant na ito. Pero napakaseryoso ng mukha nito. Sininyasan siyang umupo sa silyang nasa harapan ng mesa nito. Mag-a-apply kang waitress? So, nasaan ang resume mo, miss? Tanong nito. Seryoso lang ang mukha nito pero napakalumanay magsalita. Sorry po, sir, pero wala po akong papel na may pakita sa inyo. Ni hindi ko alam ang pangalan ko. Diyos ko, Lord, bakit niya nasabi yun? Pero desperada na talaga siya kaya panindigan na niya. Ang huli kong naalala ay may kasama akong isang babae. Kaibigan ko daw siya. Tina daw ang pangalan ko. Pero tinangka niya akong ibugaw sa mga lalaki kaya tumakas ako. Please sir, parang awa niyo na. Hindi po ako masamang tao. Gusto ko lang ng trabaho para mabuhay. Marami na ho akong pinagdaanan. Halos lahat ng pinagtrabahoan ko ay niloloko at pinaglalaruan ako dahil sa wala akong maalala. Pero promise, masipag po ako. Halos maluha na si Christine sa pagmamakaawa. Alam niyang masama ang magsinungaling pero kailangan niya itong gawin. Huwag mong sabihin na meron kang amnesia, miss. Baka mamaya sagutin pa kita sa pamilya mo kapag natagpuan ka nila dito. Ayoko ng problema. Bakit napakasarap nitong magsalita? Napakalambing. Mabanaag sa mga mata nitong naaawa sa kanya pero tila nagdududa. Kaya itinodo na ni Christine ang kanyang pag-arte. Parang awa niyo na po, sir. Kahit pangkain ko lang. Maghahanap na lang po ako ng ibang maaaring gawin para sa iba kong pangangailangan. At tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Christine. Hindi dahil dala ng kanyang pag-arte, kundi nababahala din siya na kung hindi siya matanggap ay paano na siya. Pagod na talaga siya. Okay, miss. I'll give you a chance. Ayaw ko naman na may magutom dahil tinanggihan ko. Bumalik ka dito bukas ng hapon. Ganitong oras. Dalhin mo ang mga gamit mo dahil kung talagang wala kang maalala, doon ka na magstay sa restaurant na pagtatrabahuan mo. Pwede ka nang umalis. Talaga, sir? Naku, thank you po. Makakaasa kayo na hindi po ako masamang tao. Tipid siya nito nginitian at tinanguan. Tuwang-tuwa naman na lumabas ng opisinang iyon si Christine. Nang gabing iyon ay masarap ang kanyang tulog.
umaasa siya na sana ay iyon na ang magandang simula ng kanyang buhay. Maagang dumating sa naturang restaurant kinabukasan si Christine. Kahit pa sinabing sa hapon siya dadalhin sa bubuksan na restaurant para doon siya manilbihan. Habang naghihintay sa kanilang boss na si Allen, ay nagpresenta si Christine na tumulong kahit sa pagliligpit ng mga pinagkainan ng mga customer. Nakilala din niya ang cashier na nakausap niya kahapon, na Noemi pala ang pangalan. Mabait ito, ganun din ang 3 waitress at 2 dishwasher na naroroon. Alam mo Tina, basta mabait at pagbutihin mong trabaho mo, magiging okay ka dito. Galante yan si Sir, magpasahod at sobrang bait pa. Ayaw lang niya na inaabuso siya. Sabi pa ng mga ito. Nang dumating si Allen ay nagsaglit lang ito sa opisina nito. Nang lumabas ay nagbilin lang ng konti sa mga tauhang naroroon. Pagkatapos ay inaya na siya nitong umalis. Tahimik lang sila sa loob ng sasakyan. Si Allen naman ay nakasentro lang ang tingin sa may daan hanggang sa marating nila ang restaurant. Ipinakilala siya ni Allen sa mag-asawang katiwala na sina Mang Sita at Mang Raul. Meron na siyang makakasama na 3 waitress. Bali 4 sila lahat, pati sa kanya. Stay out ang 3 kasama niya dahil malapit lang ang inuuwian ng mga ito. Siya lang ang stay in dahil nga sa palabas niya na wala siyang alam sa pinanggalingan niya. Makakasama niya ang 2 mag-asawa na katiwala. 2 araw bago magbukas ang restaurant ay naging sobrang busy nila. Pero na-enjoy naman ni Christine ang mga gawain, lalo na at mababait ang kanyang mga kasamahan. Hanggang sa nagbukas ang restaurant, si Allen ang personal na nagtitimpla ng mga nilulutong pagkain. Personal nitong inalalayan ang mga cook nito. Naaaliw naman si Christine kapag tinitingnan niya ito sa may kusina. Ini-imagine niya na kasamang isang tulad nito na nagluluto. Dahil iyon naman talaga ang tanging pangarap niya, ang magluto at magkaroon ng sariling restaurant. Oy, baka matunaw yan si Sir sa kakatitig mo. Minsan ay tudyo sa kanya ng isang kasamahan nang mapuna na hindi niya maalis-alis ang paningin kay Allen. Crush mo si Sir no? Sa bagay, sino bang hindi magkakrush sa kanya? Maliban sa gwapo na mabait pa, magaling pang magluto. Kinikilig na dagdag pa nito. Naku Jenna, hindi ya. Mamaya baka marinig ka ni Sir eh. Nakakahiya. Naaaliw lang ako sa kanya. Pangarap ko din kasing makapagluto. Sagot niya. Siyang paglabas ni Allen sa kusina. Sir, si Tina, pangarap pa lang magluto. Turuan niyo kaya Sir? Pilya na wika ni Jenna. Talaga? Nakangiti ngunit nanunuri ang mga mata ni Allen. Oho Sir, pakiramdam ko yun talagang gusto ko. Kiyeme naman na sagot ni Christine. Ngumiti naman ito at tumango-tango bago sila iniwan ni Jenna. Naging maganda ang naging simula ng buhay ni Christine sa restaurant ni Allen. Mababait ang kanyang mga kasamahan lalo na ang kanilang boss kahit tipid itong magsalita. Pero minsan, meron talagang pabigat sa kanyang trabaho, lalo na kapag maka-encounter siya ng masungit o di kaya ay matapobre na customer. Alam mo ikaw, ang bagal mong kumilos o baka tinatamad ka. Sarap mong buhusan ng tubig. Minsan ay singhal sa kanya ng isang masungit na babae. Nagkataon kasi na nananakit ang kanyang balikat kaya medyo mabagal ang pag-ayos niya ng mga in-order nitong pagkain. Pasensya na po ma'am, medyo masakit lang kasi ang braso ko, sagot niya. Nangangatwiran ka pa eh, sabi ng babae at sa kanyang pagkagulat ay sinabuyan siya nito ng tubig sa mukha. Anong nangyayari dito? Boses na Allen ang kanyang narinig mula sa likuran. Ito kasing serbidora na to, napakabagal kumilos, napakatamad, idadahilan pa ang balikat na masakit, bagay dyan tinatanggal sa trabaho. Sigaw na sagot ng babae.
Pasensya na po talaga, Sir Allen, kung naging mabagal ang kilos ko ngayon. Nananakit lang talaga yung balikat ko. Maluha-luha na paliwanag ni Christine. Ako na, Tina, sabi ni Allen sa kabinalingan ang babae. Ma'am, ako lang ho ang makakapagsabi kung tamad o mabagal ang aking mga empleyado. Ako lang po ang nakakakilala sa kanila. At saka, kahit may pagkukulang sila, wala pa rin po kayong karapatan na saktan at pagsalitaan sila ng masama. Pasensya na po, ma'am, pero hindi welcome sa restaurant na ito ang isang katulad nyo. Makakaalis na ho kayo. Formal na wika ni Allen. Ano? Pinapaalis niyo ako samantalang customer ako dito at gutom na gutom na? Galit na sabi ng babae. Sana po naisip niyo iyan kanina bago niyo sinabuyan ng tubig sa mukha ang waitress ko. Ipapabalot ko na yung pagkain niyo. Huwag niyo na itong bayaran. Basta huwag na ho kayong bumalik dito. Padabog naman na tumayo ang babae. Huwag na. Sa inyo na yan, mga walang kwenta. Sabi nito at walang lingon likod na tumalikod. Hinarap naman ni Allen si Christine. Tina, magpahinga ka na lang muna kung masamang pakiramdam mo. Naku, okay lang po ako, sir. Nangalay lang balikat ko. Pero magiging okay din po ako. Meron naman po akong ointment na inihaplas. Tumango lang si Allen at muling pumasok sa kusina. Sa kabila na nangyari ay naging magaan ang naging trabaho ni Christine sa buong maghapon. Ito ang unang pagkakataon na merong nagtanggol sa kanya. Araw ng linggo at ipinasya ni Allen na bigyan ng day off ang kaniyang mga tauhan. Tuwang-tuwa si Christine sapagkat marami siyang gustong gawin sa araw na iyon. Gusto niyang magsimba para magpasalamat sa Panginoon. Nagulat pa siya nang sa kanyang paglabas ng restaurant ay nakasalubong niya si Allen. Bihis na bihis ito. Siya lang ang tao doon dahil kagabi pa umuwi ang mag-asawang katiwala. May kukunin lang ako at aalis din ako kaagad, sabi ni Allen at tuloy-tuloy na pumasok. Hinintay ito ni Christine dahil siya ang magsasara ng restaurant bago siya umalis. Aalis ka? Saan ka pupunta? Tanong ni Allen na makalabas. Magsisimba po, sir, sagot niya. Magsisimba din ako. Sumabay ka na sa akin. Wala siyang nagawa kundi ang magpatianod ng igiya siya nito patungo sa kotse nito. Pagkatapos magsimba ay tinanong ni Allen si Christine kung ano ang gagawin nito sa buong maghapon. Sinabi naman ng dalaga na gusto nitong mag-practice magluto. Gusto mo talaga na matutong magluto? Tanong ni Allen. Oho, sir. Parang iyon talaga ang gusto ko. Sagot ng dalaga. Wala naman akong gagawin sa ngayon kaya turuan kita kung gusto mo. Talaga, sir? Halos hindi makapaniwala si Tina. Yeah, sure. Nakangiti na sagot ni Allen. Iyon nga ang kanilang ginawa. Una ay nagluto sila ng kanilang pananghalian at sabay na kumain. Pagkatapos ay buong maghapon silang nagbabad sa may kusina. Masayang masaya si Christine sapagkat marami siyang natutunan kay Allen kahit sa maikling panahon lamang. Natutuwa din si Allen dahil magaling na estudyante si Tina. Ilang linggo din na halos ganoon na lang ang routine ni Tina at Allen kapag nakasara ang restaurant. Halos sa lumipas ang mga buwan at halos hindi na sila mapaghihiwalay. Isinasama siya ni Allen sa mga lakad nito. Palagi silang namamasyal at nagdi-dinner sa labas. Kaya hindi na maipagkakaila na nahulog na ang loob nila sa isa't isa. I love you, Tina. Hindi ko man alam ang buo mong pagkatao at kung saan ka nanggaling. Bastang alam ko ay masaya ako mula nang dumating ka sa buhay ko. Hindi kita dapat tinanggap sa trabaho. Marami ang mas deserving kisa sayo. Pero hindi kita natanggihan dahil sa udyok na parang gusto kitang makasama at makilala. Buong sinseridad na pag-amin ni Allen. Nag-uumapaw ang galak sa puso ni Christine dahil sa mga narinig. Pero hindi kaya.
ng kaniyang konsensya na tuluyang dayain ng isang mabuting tao na katulad ni Alin. "I'm sorry, Alin, pero hindi ako nababagay sa'yo," sabi ni Christine at nagsimulang humikbi. Nabahala naman ang binata. "Tina, bakit? Huwag kang umiyak. Hindi naman ako magagalit kung wala kang pagmamahal sa akin." Umiling ang dalaga. "Hindi iyon, Alin. Sino ba ang hindi nagmamahal sa'yo? Napakabuti ng puso mo. Kung meron man akong mamahalin sa habang buhay ay walang iba kundi ikaw lang. Pero hindi ako nababagay sa'yo dahil mula umpisa ay hindi ako nagpakatotoo. Nasinungaling ako dahil alam ko naman kung sino at ano ang buo kong pagkatao. Hindi ako si Tina. Ako si Christine, Alin." At sa pamamagitan ng paghikbi ay nagsimulang magkwento si Christine. Simula sa pagiging hindi niya masaya sa piling ng mga magulang hanggang sa kanyang pag-alis sa kanilang bahay at ang kanyang mga pinagdaanan bago siya napadpad sa restaurant ni Alin. "I'm sorry, Alin. Hindi na ako maaaring magtagal dito." Iyon lang at tuluyan nang pumasok sa kanyang kwarto si Christine at nag-impake ng kanyang mga gamit. Nang matapos ay tumutulo ang kanyang mga luha na lumabas. "I'm sorry," sambit ng kanyang mga bibig at tuluyan nang umalis. Naiwan namang tigagal si Alin. Naluluhang sinalubong si Christine ng kanyang mami ng mainit na yakap nang mababaan siya nito sa kanilang malaking sala matapos siyang papasukin ng kanilang katulong. "Oh my God, ang anak ko. Akala ko hindi na kita makikita at mayakap muli. Saan ka ba pumunta, ha? Alam mo bang nag-alala kami ng daddy mo sa'yo ng husto?" Hindi ito maganda o gaga sa paghimas sa kanyang mukha na parang sinisiguro na siya nga talaga. "Ma'am, I'm sorry," usal ni Christine. "Ako ang dapat nahihingi ng tawad sa iyo, anak. Ni minsan ay hindi kita pinakinggan at hindi kita pinaglaban. Pero ngayon ay nangangako ako na babawi ako sa iyo. Kaya mangako ka na hindi ka na muli aalis. Ikakamatay ko na siguro, anak. Ikaw ang masigit na importante sa akin kesa ano paman." "Thank you, ma'am. And I'm sorry. Promise hindi na ako aalis." Muli silang nagyakap na mag-ina. Na makabawi ay tinawagan ng mami niya ang daddy niya. Maya-maya ay humahangos na dumating ito sa kanilang bahay. "I'm sorry, iha. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa iyo o sa mami mo dahil sa matinding pag-aalala sa iyo." "I'm sorry too, Dad, kung naging suwail man ako." "Wala kang kasalanan, anak. Ako ang naging bulag at bingi. Hindi kita kailanman pinakinggan at hindi ko minigang halaga ang kaligayahan mo. Mahal na mahal ka namin ng mami mo." Buong sinseridad na pahayag ng daddy ni Christine. "I love you, and ma'am, dad, kalimutan na natin iyon." Masayang niyakap ni Christine ang kanyang mami at daddy. At ramdam niya na iyon na ang bagong simula na magandang samahan nilang mag-anak. Malungkot na nakadungaw sa bintana ng kanyang kwarto si Christine isang hapon. Magdadalawang linggo na siya sa kanilang bahay. Masaya siya dahil muli niyang nakasama ang kanyang mga magulang at nagbago na nga talaga ang mga ito. Maagang umuwi ang mga ito para sabay-sabay silang maghapunan basta hindi busy ang mga ito. Sinamahan din siya ng mga ito kung saan niya gustong mamasyal. At dahil wala siya sa mood na mamasyal mula nang umuwi siya, ay niyaya niya na lang ang mga ito na magsimba pagkatapos ay kumain sila sa labas. Napabuntong hininga si Christine. Dapat ay masaya siya, pero hindi iyon ang nararamdaman niya. Sa halip ay napakalungkot niya dahil naiisip at namimiss niya ang isang tao, si Alin. Kumusta na kaya ito? Naalala pa kaya siya nito? O baka kinalimutan na dahil sa panlulokong ginawa niya?
Sa isiping iyon ay biglang tumulo ang kanya mga luha. Marahan niya itong pinalis. "I'm sorry, Allen. I'm sorry," sabi niya sa kanyang sarili. Nasa ganoong emosyon siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang mami niya ang nag-message. Pinabibihis siya nito dahil hihintayin daw siya nito at ng daddy niya sa isang restaurant. Walang ganang kumilos si Christine na mga oras na iyon, pero nagpahabol ang kanyang ina na gusto daw silang i-date ng daddy niya sa gabing iyon, kaya walang nagawa si Christine kundi ang gumayak para puntahan ang mga magulang. Mag-aalas 7 ng gabi nang dumating si Christine sa restaurant na ibinili ng kanyang ina sa text. Napakasimple ng kanyang ayos, isang puting bestida, hindi rin siya nag-makeup. Pulbo at manipis na lipstick lang ang kolorete sa kanyang mukha. Mababanaag ang kalungkutan sa kanyang mga mata pero hindi niyo nabawasan ang angkin niyang ganda. Nang matanawan siya ng kanyang ina ay sinalubong siya nito ng yakap. "Kanina pa kami ng daddy mo. Alam mo, may sorpresa siya sa'yo." Nagniningning ang mga mata na wika ng kanyang ina at iginiya siya sa isang mesa kung saan nakaupo ang daddy niya. Saglit na kinalimutan ni Christine ang kalungkutan. Kailangang pasiyahin niya ang gabi dahil kasama niya ang mga magulang, lalo na at bumabawi ang mga ito sa kanya. "Mamaya na tayo mag-order dahil may pag-uusapan tayo saglit." Masiglang simula ng daddy niya. "Ano yun, dad?" tanong ng dalaga. "Christine, anak, ayoko na nakikita kitang malungkot. Hindi ko alam kung paano kita pasasayahin. Ramdam namin na may kulang sa'yo at gaya ng sabi ko ay babawi ako ng husto at uumpisahan ko iyan sa pagtupad ng pangarap mo." Puno ng damdamin na wika ng daddy ni Christine. Anong ang ibig niyong sabihin, dad?" tanong ng dalaga na parang kinakabahan. "Hindi kita pipilitin na magdoktor. Sa halip ay susuportahan kita sa pangarap mo na magkaroon ng sariling restaurant. Gaya nito," sagot ng daddy niya at inilibot pa ang paningin sa restaurant na kinaroroonan nila. "Talaga, dad?" Maang na tanong ng dalaga na parang hindi pa makapaniwala. "Yes, iha." "Thank you, dad. I love you so much and mom," sabi ni Christine at nilapitan sa kaniyakap ang mga magulang. "Pero bago ang lahat, kailangan mo munang mag-aral at mag-try ng gusto. Kaya mag-uusap tayo ngayon na magtitrain sa'yo at magiging business partner mo rin." Wika ng daddy ni Christine na makaupo siyang muli sa kanyang upuan. Nang biglang may umupo sa silyang nasa kanyang tabi, kumabog ng husto ang kanyang dibdib dahil sa pamilyar na amoy nito, at nang lingunin niya ito ay ang nakangiting mukha ni Allen ang kanyang nakita. Bumaling ang dalaga sa kanyang ama. "Pinuntahan niya ako sa ospital at kinausap. Ikinuwento niya ang mga pinagdaanan mo. At nahihiya ako sa aking sarili dahil sa akin kailangan mong magpanggap mabuhay ka lang. Pero natuwa ako dahil nakatagpo ka ng tao na magmamahal sa'yo." Napamaang si Christine sa sinabing iyon ng daddy niya. "Ang mabuti pa, mag-usap muna kayo ng maigi. Doon na kami ng daddy mo, anak, sa kabilang table," sabi ng mami niya at tumayo na ang mga ito. "Kumusta ka na, Tina? Kung okay lang sa'yo na iyon pa rin ang itatawag ko sa'yo," panimula ni Allen. "Christina lang, Allen. Naalala ko lang kasi ang panluloko ko sa'yo sa pangalang iyon," sagot ng dalaga at napayuko. Itinaas naman ni Allen ang kanyang baba at tinitigan siya sa kanya mga mata. "Kalimutan na natin iyon, Christine." "Hindi ka na ba galit sa akin, Allen? Pinatatawad mo na ba ako?" Malamlam ang mga mata na tanong ng dalaga. "Gustuhin ko man pero hindi ko magawang magalit sa iyo, Christine. May dahilan kaya nagawa mo iyon. Wala kang sinaktang tao. Sa halip nagpasaya ka pa. Pinasaya mo ako.
At malulungkot ako habang buhay kapag hindi ka bumalik sa akin. Sa kusina natin kung saan nabuo ang ating pagmamahalan. Napuno ng luha ang mga pisngi ni Christine dahil sa sinabing iyon ni Allen. Maraming salamat, Allen. Mahal na mahal din kita. Hindi ako magiging masaya habang buhay kung hindi ikaw ang makakasama ko. Baliwala ang karangyaan sa akin. Ang importante ay ikaw at ang kusinang ipinagyayabang mo sa akin. Pinahid ni Allen ang mga luhang namamalisbi sa mga pisngi ng dalaga at saka niyakap ito ng mahigpit. Let's get married nang hindi na tayo magkakahiwalay pa. Bulong ni Allen sa tenga ni Christine. Napamaang ang dalaga at tiningala ang lalaki. Talaga? Oo, Christine. Bakit? Ayaw mo ba? Nababahalang tanong ni Allen. Gusto siyempre, pero magpaalam muna tayo kina Daddy at Mommy. Nakapagpaalam na ako mahal ko at pumayag na sila. Ikaw na lang ang hinihintay ko. Nakangiting sabi ni Allen at tumingin sa direksyon ng mga magulang ni Christine. Bumaling din si Christine doon. Nakangiti at kumindat pa ang daddy niya. Puno ng kagalakan na yumakap ng mahigpit si Christine kay Allen. Yes, magpapakasal tayo, Allen. Bulong din niya sa tenga ng binata. At sa loob ng mga yakap at pangako ng lalaking minamahal, ay sigurado na si Christine ang panghabang buhay na kaligayahan at kahit anong unos pa ay kaya nilang harapin ng magkasama. Hindi na pinatagal ni Allen at Christine ang lahat, agad silang nagpakasal at isang malaking restaurant ang inirigalo ng mga magulang ni Christine. Kahit anong tanggi ni Allen dahil kaya nitong buhayin ang asawa kahit maliit lang ang restaurant nito. Pero iginiit ng daddy ni Christine na bilang pagtupad lang iyon sa pangarap ng anak. Lumipas ang ilang buwan ay naging isang mahusay na chef si Christine sa tulong ng asawang si Allen. Lumipas ang 3 taon ay binayayaan sila ng isang anak na babae. Pero sa kasamaang palad ay naging sakitin ito. Kaya ipinasya ni Christine na ipursigi ang kaniyang pagiging doktor para maalagaan ng personal ang anak. Lumipas ang maraming taon ay naging isang tanyag na doktor si Christine, pero hindi ito nawawala ng oras para sa kaniyang pamilya. Personal niyang ipinagluluto ang mga ito at syempre, palaging nakaalalay ang mapagmahal at supportive na asawa, si Allen. Lahat tayo ay may mapait na pinagdaanan. Kailangan lang tayong kumapit at magtulungan kasama ang mga taong siyang nagmamahal sa atin ng tunay.